Good morning mga katangke at mga mahal na suki na gumagamit ng mga super kalan. Ito na naman po yung sinasabi natin na apart from customer service, yung priority po yung kaligtasan ng suki. Bilang mga tangkero, hindi po dapat mangibabaw yung ating kagustuhan na makabenta o kagustuhan na kumita. May halimbawa po natin ngayon yung na nung po tinesting ni Catering yung burner. So pagpunta nga ni Suki dito kanina, may complaint yung Suki natin na may singaw dito lumalabas po sa kanyang pihitan, control valve ng super kalan niya. Tinesting po natin habang nakasara. So dalawa po ang pag-testing natin Habang nakasara, tinesting natin kung efficient pa ba o gumagana pa ba yung kanyang shut-off mechanism. So pag gumagana, ibig sabihin pag nakasara, tinetesting din ho natin dito para yun nga, tiyakin natin na pag nakasara, gumagana nga ba. Meron po yung valve na pag nakasara ay may lumalabas pa rin gas dito. So pag sinindihan mo, aapoy pa rin siya. So ibig sabihin, hindi gumagana yung control valve niya. Hindi gumagana. Okay, so since gumagana naman, wala namang problema, binuksan natin. Habang binigyan natin siya ng puno na supreme kalan ng Trigasco. Puno siya. Ngayon, pagbukas natin, binuksan po natin yung valve. Doon po natin nakita, nilagyan po natin ng sabon yan, ng bubbles. Talagang malakas yung kanyang singaw dito sa valve. Kaya, unang-una mga mahal na suki, kapag may mga singaw po yung inyong valve, huwag po ninyong gagamitin. Mapanganib, napakadelikado po sa atin, sa lugar natin. Kadalasan nangyayari niyan pagka nasundan po ng apoy yan, malakas po ang apoy niyan, itutulak lang po ng mga hindi sanay po yan. So itutulak niya yan, magka-create ng panic hanggang sa mas malalang sitwasyon na ang idudulot po nito sa ating mga mahal na suki o sa kabahayan. Na-prove po natin na may singaw yung control valve ni Suki. So dahil alam naman natin ang mga suki natin nagtitipid, nagbabudget, ay isinantabi niya yung findings natin. At ang gusto niya ay bilhin pa rin, kunin pa rin yung tangke at sabi niya ay tutukan na lang at mahina na lang daw ang apoy. So dito pumapasok po yung safety first, na hindi lamang sa kagustuhan nating kumita, hindi lamang sa kagustuhan nating makabenta, ay ibibigay natin yung tangke sa kanila, ikakabit natin yung burner at hayaan natin sila na gumawa ng kanilang pag-iingat. Alright, so doon pumasok yung ating responsibilidad natin bilang mga tangkero. Hindi ko po pinagbentahan dahil natural, medyo hindi maganda ang dating, no? Pero hindi ho yung kinakailangan ho, ipaliwanag natin ng maigi sa suki natin kung ano yung reason sa likod ng hindi mo pagpapatuloy na pagbebenta sa kanila dahil nga may singaw yung kanyang control valve. Delikado po yan, mapanganib po yan, at makapandadamay po tayo ng mga kapitbahay po natin. Yun po ang pinaka-importante. So hindi ko po siya pinayagan. Well, masakit man pero kinakailangan niyang bumili kasi hindi po tayo nagkukumpuni o hindi po tayo nagre-repair ng mga control valve. Mabusisi po kay Catering yan. So sa halip, dalawang bagay, either lumipat siya ng ibang bibilhan or papalitan niya po ng control valve. Okay? So hindi dahil gusto nating magbenta, kundi hindi po muna in-offer yan. Dahil hindi delikado po delikado po. Naghahanap buhay po tayo. Gusto natin gumandang buhay natin. Pero tayo ay posibleng maputol, mawala yung ganong ating pagpupursige dahil lamang sa posibleng idudulot nitong control valve na ito. So, sa madalit sabi, ay i-priority po natin yung safety first. Huwag mo siyang bebentahan kung alam mong mapanganib at may problema yung kanyang super kalan, yung kanyang control valve. Not unless kung kaya mong i-repair mo. Pero kung hindi lang din, mas mainam na huwag mo siyang bentahan. At kapag bumili pa rin siya sa iba, well, hindi na natin kasalanan yon, no? Binalaan na natin siya, binigyan na natin siya ng warning, no? Para sa kanyang safety.
So ayan po ang mensahe ni Catherine sa lahat po ng mga tangkero na lagi po natin ipangunguna yung pong kaligtasan, hindi po yung kita o yung tayo po ay makabenta. Magandang umaga po.